From this to this. Ito na nga yung DIY ni Jowa kagabi, kumarites. Ayan, at naikabit niya na nga po iyan. Thursday pa nga lang ngayon, kumarites, pero mabenta na nga po itong ating alak. Kaya sabi ko nga kay Jowa ay bumili na nga siya ng isa pang karton dahil baka maubusan kami. Hapon pa lang kasi ay meron na nga bumibili at nagtuloy-tuloy na nga po hanggang gabi. At dahil medyo madami nga po itong pinamili niya, kumarites, kaya ayan ipinlastik. Dahil Friday na nga ngayon, kumarites, bala ko nga kumuha ng barangay permit na. Dahil alam naman nga po natin na taon-taon nga po iyan nire-renew. Noong nakaraan pa naman ito nakaplano, kaya lang hindi natuloy-tuloy dahil busy nga po kami. Syempre at babalitaan ko nga kayo kung magkano nga po kuha ko ng barangay permit. So ayan, ang cute ng lagayan nga ng pera natin, kumarites. Inalagay ko na nga muna yung benta dyan sa tindahan. Pagkaalis naman ng customer ay kinukuha ko na nga po yung nakahiwalay na benta. Para hindi nga po ako malito, kumarites, lalo na nga po yung may mga nakasunod. Syempre at kailangan din talaga natin matandaan kung ano nga po yung binili doon sa nakahiwalay na benta. Dahil madami nga pong sumubok nito, kaso nga lang daw nalilito sila kung paano nga gagawin. Sa umpisa ay malilito ka, pero pag nakasanayan mo na nga ay talaga namang mas maganda. Lalo na nga kung yung nakahiwalay mong benta ay hindi mo talaga binabawasan. May naipon na naman nga pa ako na tubo, kumarites, bala ko nga po ipuhunan iyon sa gamis na kilo-kilo na. Ano ba naman, mahal talaga yung gamis na kilo-kilo at talaga namang libo din talaga yung puhunan. Pero pagdating sa tubo ay mas malaki talaga yung tinutubo pag doon sa kilo ka nabibili. Para at least yung benta at tubo ay hindi nga po siya matenga. Ganito naman kasing wala talagang okasyon ay hindi mo nga kailangan talagang maglaan ng maraming puhunan sa alak. Naligo na nga rin po ako dyan, kumarites, dahil sabi ko nga maaga kami nga alis at hindi na nga ako maliligo. Ewan ko ba, tamad na tamad ako maligo sa araw. Madalas talaga ay sa gabi ako naliligo. Yung ice candy nga, kumarites, hiwalay nga rin po yung puhunan yan dahil hindi naman nga po sa akin iyan. Pero may kinikita naman ako pag nauubos ko nga yung ice candy niya. At least hindi na nga po ako nakakapagod sa paggawa ng ice candy, pero kumikita pa din. Pag may tindahan ka nga ay wag mong sayangin yung mga sideline na pwede mong kitain. At maaari talaga ay mas maganda pa rin talaga magdagdag ng pagkakakitaan sa tindahan. Nakakatawa lang talaga, kumarites, kahit maliit nga po itong aking munting tindahan ay mabenta nga rin po ito. Hindi man tayo laging pinipili ng ating mga customer, okay lang iyon dahil may pumipili pa rin naman sa atin. Dahil ang pagtitindahan ay hindi talaga maiwasan na magkaroon nga ng kakompetensya. Ang mahalaga lang doon ay mag-focus ka lang sa tindahan mo. Wag na wag mong ikukumpara ang iyong tindahan sa iba. Wag mo rin ikumpara yung kasipagan mo at diskarte mo sa kanila. Kailangan kung ano yung kakayanan mo ay pag-igihan mo na lang. Dahil pagdating sa ganitong negosyo ay patatagan lang din talaga. Mukhang madali lang yung pagtitindahan sa umpisa, pero katagalan ay mapapagod ka rin talaga. Pero kung ini-enjoy at passion mo talaga yung pagtitinda ay talaga namang tatagal ka dyan. Iba na sa nakakatulong ka pa sa iyong pamilya ay talaga namang nai-enjoy mo iyong ginagawa. Kagaya ko nga, kumarites, ay nag-i-enjoy nga po ako sa aking mga ginagawa dito sa aming munting tindahan. Kailangan din talaga pag may tindahan ka na ay pahalagahan mo nga at ingatan. Dahil yung iba ay nangangarap na magkatindahan pero ikaw nga ay meron na. Pagdating naman sa customer, kumarites, pag may bumili sa'yo ay kailangan mo nga pahalagahan iyan. So okay man o hindi, kailangan mong ibigay yung customer service na kailangan nila. Yung dati ko nga pong trabaho ay service crew, alam naman natin na sinasanay nga po yan sila kung paano humarap sa customer. Tinitrain sila kung paano makitungo sa mga customer. Syempre at in-apply ko nga po yun dito sa aking munting tindahan. Iaayos ko na nga po itong pinabili ko kay Jowa para naman nga po maganda na tingnan dito. Ganito ang kagandahan pag nakahiwalay nga ang iyong benta. Hindi mo na nga kailangang isipin kung saan kukuha ng puhunan dahil yung pinagbentahan nito ay pwede mo na nga ulit ibili. Yung dati ay hanggang 5 piraso nga lang po yung binibili ko, ngayon nga po ay purong box na. Kaya kung mayroon pang bumibili sa akin dati ay hindi ko na nabibigyan kaagad pag naibenta ko na nga po yung 5. Ngayon nga, kumarites, hindi nga po ito kaagad basta-basta nauubos. Pagkatapos mo nga mag-asikaso sa tindahan ito at inayos na nga po namin yung shelves dito sa CR. Para at least kung mamili nga po ako ng mga stock sa CR namin ay may paglalagyan na. I-screw nga lang po ito ni Jowa, kumarites, para naman nga po tumibay. May mataas pa nga pong space dyan, kumarites, ayan nga po yung ipapa-slab ko. Kaya nga po kasi yan kung hindi nga po yan tatakpan para naman nga po may mailagay pa doon sa taas. Pero syempre hindi na nga muna sa ngayon dahil wala nga pong time si Jowa. Kasi talaga siya sa trabaho, pati na nga rin po at wala pa tayong budget. Pag-iipunan na naman nga po muna natin ito. Timing pa nga na nasira nga po yung kanyang cellphone kaya kailangan pang ipapaayos iyon. Na talaga yung mga gastusin ay magsasabay-sabay. Saglit niya lang naman ito ginawa, kumarites, dahil i-screw niya nga lang po yan dyan sa dingding. Habang ginagawa niya nga po yan, kumarites, abay nagbibiroan pa nga po kami dyan. Natapos na nga po yan ni Jowa, kumarites, kaya naman pupunasan ko na para matanggal yung mga alikabok. Para maiayos ko na nga po yung mga nakalagay dito.
O diba, instant shelves nga ito, kumarites. Lalagay din po pala si Jowa doon sa may likod ng pinto. Maliit lang din naman kasi itong CR namin, kaya kailangan nga po ay nakataas yung ibang gamit at nakaayos para mas lalong magandang tingnan. Ayan, at nilipat ko na nga po yung pahalaman ko na nakalagay doon sa shower. O diba, at mas maganda na nga po siyang tingnan dito, kumarites. Dito ko na nga rin po nilagay yung mga gamit ko sa buhok. Ito na nga po yung itsura niya. So ayun lang muna, kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.